Okay. Good evening sa inyo. Mga boss, ito yung lagi kong itinatanong, lalo na sa mga baguhan. Sino dito? Type new muna sa mga baguhan. Para malaman ko sino sa inyo yung mga bago. Kasi alam ko may mga dati na dito eh. Aray ko. New. Yung way na yun, lagi yun naman bago. Okay? Type kayo new sa mga bago, mga boss. Type new. Right? O, so medyo marami tayong baguhan, mga bossing. No? So, Palagi po focus. akong new. Ayun, palagi daw Meron nyo. dyan. Okay? So, yan ang mga focus natin sa mga baguhan at sa mga dati na pero medyo kulang pa, no? So, okay, mga boss. Oh, sa market mga bossing, lalong-lalo na pag open ng market, ano yung unang-una na hinahanap natin? Yes. Ano po? Trend po. Yun, trend. Okay? Trend o yung bias. Yun yung unang-una natin ngayon na ano. Pagka nagla-live tayo sa TikTok, lagi nila sinasabi, boss, ano ba yung ano natin ngayon? Yung bias natin ngayon? Buy po ba? Sell po ba? Ganyan. So, alam nyo kung bakit ano yan? Itinatanong yan. Okay? Ano po ba yung reason? Bakit lagi nating, ano yan? Ang isang individual, tinatanong kung buy po ba? Kung sell po ba? Okay? Meron po ba kayo, no? I-type nyo na lang po. Ano kaya yung ano dyan? Yung reason. Bakit tinatanong ng mga newbies o kaya yung mga dati ng trader yung trend? Okay? O yung bias. Bakit po? Ano kaya yung reason? Because trend is a Para friend. alam nila kung saan magpo-focus ang coach. Yes. Okay? Para alam nila saan posisyon sila magfo-focus. Okay? Kasi alam nila na no matter what strategy ang ginagamit mo, effective yan basta according ka sa trend. Diba? Kagaya na sabi ni Madam, the trend is your friend. Now, syempre, gangster ka kung sasalansangin mo yan. Di ba? Now, ito naman po yung tanong ko sa inyo. Ano po ang kahinaan ng lahat ng almost lahat ng strategy? Use. Wala po kasing, depende po kasi sa market, may pagkakataong may time na yung ganitong strategy ay hindi effective sa ng market. May panahon, parang seasonal, ganon. Use Opo. kadalasan. Yun Mm. yung kainaan ng ng strat. Based. Okay. Oh, isa rin 'yon. Pero may isa pa tayong pinaka sentro. Ano yung kahinaan ng majority, hindi lahat majority na strategy? Anong uri ng market ang majority ng strategy ay mahina? Anong klaseng market sa madalas na na hihit ang stop losses? Tatlong kind ng market natin eh, bullish trend, bearish Ranging, trend, 'yon, ranging. Kapag ka kapag ka nagre-ranging yung market or ibang salita ay accumulation, most of our strategy medyo hindi talaga maganda yung win rate niya, tama? Okay? Kasi most of the time ang mga strategy is trend following strategy. Tama po ba? Tama, coach. Yes, trend following strategy. Okay. So, una, we are focused na malaman muna natin yung bias. Okay? Kasi kung ano yung trend, yun lang yung position na gagawin natin. Pero at the same time, paano natin malaman ng early na, oy, pumasok tayo sa accumulation, possible accumulation to. Alright? So, yung strategy ko na pang-trending, pansamantala, turn off ko muna. At ite-turn on ko naman yung accumulation strategy ko. Tama po ba yon? Okay? Kasi kailangan nating ibagay o pakibagayan
yung market. Pagka nakita natin na unang tingin pa lang natin, accumulation na, di natin ipipilit yung trend. Tama? Yung trend following strategy natin. Magsisimula na tayong i-analyze hindi lamang yung current trend, but ano yung mga posibilidad na reversal. Okay? So, sang area kaya siya possible mag-reverse? Kasi, ah, may nakita tayo, early accumulation. Pero at the same time, maaari din nating malaman kung strong trend yung current situation ng market. Okay? And hindi natin siya gaanong gawing komplikado. Meron palang proper way at easiest way para ma-identify kung strong sell, strong buy, or accumulated yung market. Okay? And mag-take action tayo o magre-react tayo batay doon. Okay? For higher chance of Winning. win rate. Okay? So, focus muna tayo doon sa trend following. Paano ba natin ginagawa yon? Okay? So, ang tawag sa strategy natin is directional box. Okay po? Gusto ko siyang tawagin theory in the box pero ayaw kong isipin ng mga baguhan natin na, oy, theory, ibig sabihin, hindi pa napapatunayan. Tama? Theory. Now, ang inaano ko is directional box kasi kaya ko siya pinangalan ng directional box is that ang purpose talaga ng box na yun is to identify direction, to clarify market direction. Right? Now, mga bossing, ito yung lagi kong pinapaalaala sa inyo. Alright? Sa mga baguhan, ito po, tatandaan nyo po ito lagi. Wait lang ha. Wait lang. Technical. Aray ko. Close. Yan. Sa mga baguhan po, ito yung lagi nyo Tawagan pong mo po ulit. tatandaan. Pumunta daw si Carl Tam. Okay po? Kung nandun pa sila. Okay po. So, first 15 minutes candle ng Asian session. Okay? Pwede pong pakitype ano yung first 15-minute candlestick ng Asian session. Anong oras po yon? First 15-minute candlestick. Yun. 7:15. Yan ang first 15-minute candle ng Asian session. Pero, magko-close po yan sa ganap na 7:30. Okay po? Magko-close po yung 7:15 candlestick natin sa ganap na 7:30 kasi may delay po yan. Alright? May delay po yan. Kasi part yung 7:15 ng alas 6. Yan. Yung sa 15-minute time frame, ang 7:15 ay part ng alas 6 alas 7 pala. Alas 7 ng umaga. Part po yan. So magko-close po yan once na si 7:30 ay nag-close na. Okay? So, i-mark natin to 7:15. 7:15 AM Asian session. Okay po. So yung first 15-minute candlestick ng Asian session, ito po yung gagamitin natin bilang direction. Direction for whole day. Okay po, for whole day po yan. Ang expiration po nito ay 7:15 kinabukasan. 7:15 kinabukasan. Pero there is an exemption. Yung 7:15 po ng Monday ay effective po hanggang 7:15 hanggang mag-close po yung weekly candle. Okay po? Ang 7:15 AM Monday, okay po, ay magiging direction natin ng isang buong linggo. Okay po? Ang expiration po nito is 7:15 ng Monday din sa susunod na linggo. Ganon po kahaba yung duration niya. Right po? So which means, kapag ang presyo po ay okay po, ang presyo is nasa itaas ng Monday 7:15, we're focusing on buying. Okay po? But in the other hand, kapag naman ang
Ang breakout niya is 715 below. Yan, no? Sa ilalim ng 715, ang focus natin on Monday and upcoming days is bearish. Okay? So, lagi natin itong titingnan, si 7:15 a.m. Okay po? Kopya po yon. Copy po ba? Copy, coach. Okay. Copy. Okay. Ngayon, boss, yung first 15 min yung yung alas 7, ganap na alas 7 ng umaga, Monday po Monday. Ganap na alas 7 ng umaga, ima-mark po natin 'yan. Ganap na alas 7 ng umaga, ima-mark po natin siya. Bakit po natin siya ima-mark? Right? Kasi yung 7:15 ng umaga na 'yan ay gagawin nating barometer. First Monday po mga bossing first Monday, every Monday po ito. First Monday of the month, imamark po natin yan. Okay po? Katulad natin 7:15 a.m. na ito, it identifies the trend for the whole week. Okay? Trend for the whole week. Diyan po natin ibabatay. Kung ang price is below 7 a.m., which means ang trend natin possible for this week is bearish. At kung nasa itaas naman yung price nag-breakout, is possible ang trend natin for the month is bullish. Okay po? To give you an example mga bossing. Yan ba yun? Okay po? Punta tayo ng mga bossing. Punta tayo ng monthly candlestick. Okay? Para magkaroon tayo ng sample. Okay? Yan. So, nakita nyo ito mga bossing, hindi ko pa pala natanggal to. Okay? Tapos na to eh. Okay? Yung October. Okay? So, ito mga bossing, nakita nyo po ba ito? Ito yung opening natin ng Monday. Yan. First Monday. Kita nyo po ba? The whole week, nasa itaas siya ng 3983. Nilayuan niya talaga yung Monday. Yung mga puweta na ito, yan, yung mga opening po na yan, mga Monday po yan. Hindi lang po natin napapansin ewan ko lang kung alam nyo na to pero di lang natin napapansin na yung mga Monday na yan, mapapansin ninyo yung 7 a.m. na yan, iniiwanan yan. Okay po? And usually, binabalikan yan second week of the month na, third week of the month na. So, nagiging yan, nagiging direction yan for the whole week or even whole month. Okay? First Monday. Now, second Monday po, meron din po tayo dyan. Okay po? Anin ko lang weekly Punta tayo ng weekly. Nandito po tayo. First week. Ito yung natin, first week. Okay po? Yan. So, second week, kung mapapansin nyo po mga boss, yung second week natin is below lang siya ng sumunod na Monday. Okay? Gumawa siya ng fake trend. Yan. Ito yung second week natin mga bossing. Second Monday. Kita ninyo, ang price is above. Saan po siya above? Above po siya ng first Monday at saka second Monday. Diyan pa lang mga bossing, alam nyo, even bumababa yung price, bullish pa rin tayo. Alright? Malinaw, yung nagiging direction natin. So, nung nakaraang Monday, sabihin natin, let's say, nakaraang Monday, nakita natin na close yung daily candle ng Monday na ang price is above first Monday and second Monday. The following days, may ideya ka na bullish pa rin si market. Even though wala ka pa nakikitang kandila. Pero, na-identify mo na agad na, okay, this week, i-continue niya yung bullish. Advance ka ng isang linggo. Okay? Then, papasok na tayo doon sa third week. Sumunod na Monday, pangatlong Monday na natin yon. Tama po ba? Pangatlo na yon. Dito na yung mag-o-open sa area na to. Ngayon, pupunta ka ng daily candlestick, titingnan mo kung saan magkuklose yung Monday candlestick. Monday candlestick po kung above or below.
Kung above yan, sir, ibig sabihin, possible, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, bullish pa rin. And itong nakikita nyo po ito, possible na fair value gap ito. Possible matuloy yan. Mga boss, possible matuloy yan. 'Di ba? And may hint na agad tayo dyan. Tingnan natin ha. Okay. Okay. So dito, hindi siya nagpakita ng POC. Itong isabihin, itong last candlestick na ito, hindi siya nagpakita ng POC. Ang POC natin is itong last red candle na ito na na-engulf. Last red candle na na-engulf. Okay, ito yung POC natin. So, there's a low probability na maging fair value gap. Maliit ang tsansa kasi dapat para maging fair value gap ito, siya yung middle candlestick natin is siya yung POC. Ibig sabihin, point of control. When a middle candlestick is a point of control, probably yan ay maging fair value gap. So maliit ang tsansa. Okay? But there is a chance na maging fair value gap. Pero hindi ko na lalagyan ng ganyan. Okay? So just in case na si Monday candle po, nasa weekly candles, weekly chart just in case po na si daily candlestick Monday ay mag-close above dito sa area na to, ito yung opening sira ng third, for example lang ito yung opening ng third Monday. Alam mo na agad, possible na yung Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, even though bumabagsak ang presyo, alam mo, in the end of the week, bullish yung next candle ng weekly. Alam mo na agad, may idea ka na agad na okay, yung weekly candle ng linggo na ito ay probably mag-close as bullish candle. So you're focusing the whole week for buy setup. Okay? No complicated strategy, no indicators, but just time stops. Okay? Hinihintay mo lang na mag-close yung 7 a.m. Okay? Hinihintay mo lang 7 a.m. every Monday. Hinihintay mo lang mag-close yung Monday candle. Kung above Monday, alam mo na agad na that day, that whole week, possible bullish. Kung sa ilalim ng 7 a.m. nag-close kung sa below 7 a.m. nag-close si daily candle ng Monday, alam mo agad na possible this week bearish tayo. So magfo-focus ka on what trend, right? Even though na umakit ang market, alam mo, in the end of the day, in the end of the week, bearish yung market. Gets po ba yon mga bossing? Gets po ba? Oh, coach, excuse me po. Since marami Okay. naman kaming bago rito, mas magandang malinaw po na pag sinabing weekly, naka-time frame tayo sa weekly, ang representation ng bawat candle is 1 week. Tama po ba? Yes. Bawat candlestick is 1 week. Yon. Then, ang confirmation natin is that, di ba nag-mark po tayo ma'am ng 7 a.m.? Ang confirmation po niya ng 7 a.m. na yan ma'am, pag nag-close si daily candlestick, pag nag-close si daily candlestick ng bullish, kagaya po nito ma'am, this is a price ng 7 a.m. way back Monday. Ito po yon Monday. Tapos yung yung 7 a.m. na ito ng Monday, naghintay tayo na mag-close yung daily candle ng alas 4:52 ng madaling araw. Nag-close siya above first Monday, ito yon first Monday, and above second Monday. So alam mo na agad na that week, possible, bullish tayo. So we're focusing on buying, not selling. We're focusing on buying, and when we do that, Tuesday, Wednesday, Thursday, bullish siya. Nag-bullish siya. Friday doon siya nagkaroon ng correction. Friday, binawi niya na. Bumaba na siya. Alright? But the point is that, still, in the end of the week po, bullish pa rin po siya kasi hindi kinaya ni Friday bawiin eh. Hindi mo kinaya ni Monday, ni Friday na bawiin yung inakyat niya. So probably,
next week na po ito. Okay po? Next week na po ito kung kaya niyang balikan tong dalawang Monday sa ilalim. Okay po? Pero we need to wait Tuesday para ma-clarify. Kasi mamaya buwaba siya ng Monday na umaga, Monday ng hapon, tapos pagdating ng New York session, bigla niyang ibomba pa akyat. Nakaselling tayo, patay, iwan na naman tayo, di ba? So, Monday, yan talaga yung nagiging confirmation natin for bias. Okay po? So, kumbaga, Monday is one of the crucial day para sa atin na nagto-trade ng anumang asset. Effective to, hindi lamang po sa gold, sa lahat po. Okay po, kasi lahat naman niya may daily time frame, lahat naman niya may monthly candle, mayroong weekly candle, tama po ba? So, iisa lang po yan. This strategy is magagamit natin in general. Malinaw po ba? Malinaw po ba yon mga bossing? Opo. Okay. So, kung malinaw na, okay lang po ba? Makisuyo ako na pwede pong pa-type nyo po yung sa sarili nyo, yung conclusion nyo po. Okay po. Pwede po guys, makisuyo ako. Type nyo lang po sa maiksi yung conclusion o kumbaga simplified lang natin yung yung ating first topic. Okay? First topic. Opo, sa 7:15 para garantisado. Sa 15 minutes candlestick. Chart pala. Ano sa akin po siya? 7:30 ako nag-face eh. Okay, 7:30. Actually, boss, ganito. Iko-compare ko yung 7:15 ko sa 7:30. Okay? I'm willing to backtest. Pag mas epektibo yung 7:30 mo, ang gagawin ko dyan, mag-a-adjust tayo. We are willing to adjust. Lalo na kung mas mataas ang probability. Okay? But as of now, hindi ko pa siya na babacktest. Pero give me some time to do it. Okay? So, maraming salamat doon sa recommendation. Okay? Now, mga bossing, okay lang po ba? Paki-type nyo po yung, kumbaga, simplified version netong napag-usapan natin. Gusto ko lang makita kung naano na natin, na-absorb na natin bago tayo mag-proceed. Okay? Directional box na lang tawag natin, Sir Jaime. Kasi, idadali natin sa YouTube, mamaya mabash tayo doon sa salitang theory. Okay? First candle, everyday, 7:15 candle. Close, M15 time frame for direction. Every Monday for weekly direction. Okay. Okay, tama yon. Okay? Alright ko, bakit may ganyan? Kasi pag sabihin theory, parang haka-haka lang eh. Oh, yes, yes, yes. Parang pag sinabi century boss, hindi pa napapatunayan. Mahirap yon. Baka mabash tayo niyan. Mag-live ka sa TikTok. Mag-live ka sa TikTok. Tapos sabihin mo, theory in the box. Patay, puta, bash yung abutin mo dyan. Second candle po ng M15, tama po ba? Yan po yung first 15-minute candlestick ng Asian. Okay? So, gawa ako ng conclusion mga bossing ha. Gawa ako ng conclusion. Alright? Ilista ko na lang dito. Now, every Monday, number 1, every Monday, mark 7 a.m. Okay? Every Monday, mark 7 a.m. Then, number 2 natin dyan, okay, wait lang. Number 2 natin dyan is, wait for Monday candlestick close. Okay po? Yan. Kasi, kung yung Monday candlestick nag-close siya below 7 a.m. ng Monday, probably that week, bearish tayo. So, we're focusing on bearish setup ng linggo na yun. Okay? Ng linggo na yun. Now,
Kapag naman above siya ng 7 a.m. nag-close Monday candlestick, well, malinaw yung direction natin. Probably that week bullish si market. Ang barometer lang natin dyan ay si Monday. Copy po? Malinaw po ba yon? Mas simple po ba yung yung ganong strategy? Type yes po kayo guys kung malinaw na para makakapag-proceed tayo. Okay. Malinaw na raw po. Ngayon, mga bossing, every Monday kasi ito eh. Now, kapag po yung second Monday na po tayo. Second Monday, mark na naman natin yung 7 a.m. ni Monday, okay? Pag yung second Monday po ay nag-close po siya kagaya ng una. For example, kagaya ng unang Monday, second Monday, same closing price, closing candle. Yan. Kagaya ng una, for example, yung unang Monday po natin, nag-close above. Tapos yung second Monday, nag-close above 2 Mondays. Okay? Ibig sabihin, dalawang Monday po. Kagaya nito, yung sample natin ngayon, dalawang Monday, both po sila, ang breakout nila above. Okay? So which means, ngayong pangalawang Monday, ikukontinue ni market na bullish yung market. Pero kung anong nangyari po sana niyan mga bossing is red candle, yung second Monday, red candle, parehas yan. First Monday at saka si second Monday na engulf po ng red candle, ganyan. We're focusing on selling, short position. We avoid buy position dyan mga lodi. Okay? Kung undeniable yung buy position mo, go ahead. Kung undeniable, kung may setup talaga na nandyan lahat ng confluences mo. Pero majority ng trade natin ay selling pagka ganyan. Copy po. At wala po yung pinagkaiba kahit dumating si third Monday. Halimbawa, ito si third Monday. Wala po yung pinagkaiba. Yung third Monday din po magde-decide dyan. Kung yung third Monday, ganito na naman ang mangyari. Halimbawa, bullish siya, ganyan. Si third Monday, nag-close siya above 3 Mondays. Strong buy tayo dyan. That Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, still, ang bias natin dyan ay bulls. We're focusing on long position. Pero, ang warning ko sa inyo guys, pag Friday, cry day talaga. Ulitin ko po pag Friday, cry day talaga yan. Kasi most of the time guys, diyan siya nag-a-attempt na balikan yung Monday. Pagdating ng Friday, most of the time guys is diyan siya nag-a-attempt na balikan si Monday. And usually guys, kung hindi niya po mabalikan yung mismong Monday, babalikan niya po yung 50%. So kukuha na po tayo ng high and low. Ito guys kukuha na tayo ng high and low yung lowest price ng Monday at Thursday o kaya Friday, okay? Highest price and lowest price ng Monday at Thursday. Lowest and highest price ng Monday at Thursday. Okay, we took the half. We took the half kasi possible pagdating ng Friday, yan yung babalikan ni Friday. Yung kalahati o yung kabuuan. At least kalahati o kabuuan. Possible niyang balikan. So we have to be careful about Friday kasi yan yung dangerous day para sa atin. Crucial natin pag Monday kasi wala pa tayong maliwanag na direksyon. Kung i-continue niya ba yung trend ngayong linggo or magre-reverse naman siya. Okay, so we need to wait for the Monday close para maging maliwanag. Pagdating mo na ng Friday, possible niyang balikan yung presyo ng Monday or yung at least kalahati. Kung mapapansin nyo po, always niyang ginagawa yan. So, para mas maging maliwanag po, balikan natin yung weekly. Tawag dito. Yan. Parang ito mga bossing. Pansinin nyo to
ito kasi parabolic ito guys parabolic to. Pansinin niyo no. Pero most of the time kapag normal lang yung galaw ni market, bumabalik yan ng kalahati ng linggo. Okay? Bumabalik siya kalahati ng isang linggo. So kailangan natin itong i-monitor just in case na bumalik siya sa kalahati ng isang linggo. Yung normal lang po. Kuhain lang natin yung normal lang. Kasi ito abnormal to parabolic yan. Dito tayo kumuha sa accumulation phase. Most of the time mga bossing, binabalikan niya yung kalahati ng recent week. Ayan, kalahati. Alright? Kung kukuhain natin yung range na ito, itong area na to, high and low. Kuhain natin Yan. Kung mapapansin ninyo, laging binabalikan yung gitna. Tama po ba? Nakikita ninyo, binabalikan yung gitna. Every week yan, each week. Kundi yan Thursday, Friday niya babalikan yung kalahati ng inangat at binaba from Monday to Thursday. Okay po, pagpasok ng Thursday or Friday, most of the time, yung distance ng inakyat at binaba ng Monday to Thursday or Monday to Friday, babalikan yung kalahati o yung kabuuan. Take note nyo po yan mga bossing Take note nyo po yan. Para careful din tayo pagdating ng Friday kasi okay, strong bullish yung market o kaya strong bearish yung market. Tapos magugulat tayo, bigla niyang ibabagsak, bigla niyang iakyat, ang laki ng ang laki ng movement. May naiiwan trade. So yun po yun. Yun po yung mga isa sa alang-alang natin. Pero the rest, mga bossing, pagdating sa directional, marking 7 a.m. every day and every Monday is very important. Okay? Monday po muna. Focus tayo dun sa Monday. Marking every 7 a.m. every Monday and waiting for the daily, yung Monday candle close, directional yon para ma-identify natin yung direction ngayong linggo. Okay po? So, napansin nyo po, nagsimula ako sa higher time frame top-down analysis gagawin natin. Ngayon, boss, ang tanong, paano po pag si Monday nandito, yung unang Monday? Yan, sabihin natin, unang Monday nandito. Tapos second Monday po nandito. Yan. Tapos yung closing price po nandyan. Ganyan. Ayan. Try nyo po i-analyze ano kaya yung possible natin na maging movement ngayong linggo na to. Itong second Monday na ito. Ano kaya yung possible movement natin pagka ganyan yung naging closing price ni Monday? Yan. Nasa gitna siya ng dalawang Monday. Try to get a hint po mga bossing. Coach, kung nasa gitna siya ng dalawang Monday, possible po ranging. Very good, mami. Okay, nakuha mo yung yun. Nakuha mo. Okay? Ito po yung area kung saan, Ma'am Shi, we do not expect a trend following strategy na mag-work ng maganda. Hindi ko sinasabing hindi mag-work, pero yung maganda. Kumbaga, consistent profit, no? Ito yung panahon, Monday pa lang, alam mo na this whole week, probably akyat baba si market. Alright? So, paano po ba natin tayo possible na dyan? Mag-trade kapag ganyan? Simple lang po yan. Okay, yon sabi ni si James Bilog, wait for breakout. Yes po, wait for the breakout. Pero, dahil ranging yung market, mag-focus tayo on ranging strategy. Ayan, marami tayong tropa na magagaling dyan. Sila Sir Wayne, ayan, sila Sir, Cyril. Nandiyan ba si Sir, pangalan nito? Errol, yan. So, yan, marami tayong magagaling na, dyan, na ranging strategy, okay? So, kukuhain natin yung kalahati, mga bossing. Kukuhain natin yung kalahati. Yan yung yan yung gitna, equilibrium. So guys, as much as nasa gitna, nasa ilalim tayo guys, ganito yan. We're focusing on dito kasi discounted zone to Yan.
gagamit na tayo ng premium discount zone. Okay? Pag nandito na tayo, we're on, more on buying tayo dito. Okay po? Discount zone. Pero pagpasok niya po dito guys, above na dito, okay? We're focusing on, ano po ito? Sino po pwede mag-type? Ano kaya to sa itaas? Ano po yung nasa itaas mga bossing? Discount sa ibaba, sa itaas? Ano kaya yan? Yun, premium. Sa premium, from the word itself, premium, overbought na. Okay? So, we're focusing on selling naman pagdating dito sa itaas. Okay? We're focusing on selling. Once na umakyat na siya dito guys, yan, umakyat na siya dito, we're focusing to find selling position. Alright po? Copy po ba? So mula dyan mga bossing, ito gitna ano po muna mga bossing, ang time frame po natin dito bossing, Monday to Monday, ibig sabihin weekly candle po. Monday to Monday, weekly candle. Alright po? So dito natin kinukuha yung ano natin, yung major bias natin. Ngayon may nasa gitna. Ang tanong, sang area kaya ako mag-buy dito? Sang area kaya ako mag-sell dito? Mula dyan sa equilibrium bossing, isa pang ano, isa pang pibo. Mula taas, mula premium zone hanggang equilibrium. Yan. Kita nyo ito? Ima-mark out po natin tong 65% at 50%. Yan. Etong level na ito, dito tayo magsi-start mag-analysis ng possible sell position. Possible sell position. Yan. Same thing sa ilalim. Same thing sa ilalim. Pagdating dito sa ilalim, okay, we mark out mula dito sa pinakailalim niya hanggang dyan sa gitna. Okay? We mark out 65%, ibig sabihin 61 to 65% golden ratio. Okay po? Golden ratio. Now, green pala to, sorry. Ito naman is equilibrium din niya. Gitna ng gitna. Okay? Yan. Dito tayo mag-mark out ng buy positions. So which means guys, itong ano na ito, mula dito guys kung dito ka sa ilalim ng galing, pwede ka pang mag-buy until dito. Pero mula dito, you start selling. As much as my confirmation, you start selling until dito. Until dito. Okay? Gets po ba? Malino po ba ito, mga bossing? Klaro po ba? Okay. Guys, this concept is from RSI. Okay? This concept is from RSI. Okay? Yung premium and discount formula natin is kinuha natin sa overbought, oversold formula ng ating RSI strategy. So this is a manual RSI usually. Dito yung baseline, ito yung baseline. Yung Monday sa itaas, ito yung premium. Monday sa ibaba, ito yung ating discount. Alright? And itong area na ito mga bossing, ito yung sensitive side ng ating discount zone. Discount zone. Sa area na ito, maghahanap na tayo ng mga order block. Kung may supporting order block dito mga bossing sa area na to or supporting market structure para mag-start tayo mag-buying until here. And ito naman, yung supporting naman natin dito, mga supporting order block dito sa area na ito at supporting market structure sa area na to start selling. Okay? But in this area, ranging ito, taas baba ang market dyan. Alright? And masasabi lang natin guys na back to trend na tayo guys kapag yung susunod na candlestick, daily candlestick po guys daily candlestick ay mag-close below or above ng ating ranging zone. Okay po?
Malinaw po ba? Malinaw po ba yan? Malinaw po ba yan, guys? Malinaw po ba? Yun, malinaw. By the way, guys, itong premium and discount zone na ito ay weekly candle. Ito, isang buong yan, mga bossing. Yang taas, yung baba, isang buong weekly candle yan. Now, ang ginagawa natin, guys, is that bumaba tayo ng daily. Nag-top down analysis tayo, bumaba tayo ng daily para makita natin kung nakalabas na ba tayo sa ranging zone or nasa loob pa rin tayo. Okay? Pag yung daily candle bumasag na dito sa ilalim ng weekly natin, weekly low natin, probably this week bearish na siya talaga. Pag bumasag siya dito yung daily candlestick dito sa sa itaas ng weekly high natin, ibig sabihin probably uh, isang buong linggo is bullish na siya. Pero syempre, pag nasa loob siya ng ranging ng weekly, alangan namang titigan lang natin. So, we focus on ranging strategy. Okay? We buy as much as hindi tumatama dito sa 50% and we sell as much as hindi pumapasok dito sa 50% na ito. Okay? So, still, in lower time frame, meron rin tayong trend. Ayan. Sa lower time frame, bullish yung trend natin kasi wala pa naman doon sa 50% na itong weekly natin eh. Wala pa naman eh. Okay? Pag bumaba naman siya, still, bearish trend tayo kasi wala pa naman dito sa area na to. So, meron tayong mga temporary trends. Okay? Maliwanag na po ba yon mga bossing? Klaro na po yan? Maliwanag na po mga bossing? Maliwanag na? Okay, type yes po kayo pag maliwanag na yan para makapag-consider tayo, makapag-proceed tayo. Alright, so maliwanag na yan guys ha. Paumanin, nagsimula tayo sa weekly candle. Hindi ko na inana yung monthly kasi sa totoo lang, hahaba tayo masyado. Kasi kapag tinalakay ko yung weekly, parang ko na rin tinalakay si monthly. Okay, tinalakay natin yung weekly candle. Now, nadawit natin sa top down analysis natin yung daily candlestick. Now, proceed tayo. Punta naman tayong 7:15, okay? Sinimulan ko sa 7:15 kanina. Medyo iniwan ko lang saglit. So 7:15 Monday po ito ay effective hanggang 7:15 Monday sa susunod na linggo. So isang linggo ito yung Monday 7:15. Isang linggo valid yung 7:15 Monday, okay? Now guys, ganito yan. Once na nagkaroon tayo ng breakout above, hindi lang tayo basta nagre-rely on hindi lang tayo basta nagre-rely sa breakout. Okay? We need more confirmation. Kasi hahanapin natin to guys sa M15 chart. Okay? M15 chart. Dito natin siya hahanapin. 7:30, close na po si 7:15. Ulitin ko 7:30 ng morning ay sarado na si 7:15. Now, since nasa lower time frame tayo, hindi ito pwede yung candle close lang, okay na. Kasi sa weekly at saka daily, pa nag-candle close, high probability na yun. Kasi higher time frame na siya eh. Kumbaga po sa dagat, malalim siya. Ang alon sa kanya patag. Ang alon sa kanya patag. Hindi gaya kapag nasa pangpang ka, ibig sabihin nasa lower time frame ka, ang alon malikot, sunod-sunod. Hindi siya panatag sa madaling salita. Alright po? Aakyat, bababa, aakyat, bababa. Ganun siya. Hindi siya stable. So dito, we need more confluence than sa candle close lang. Hindi siya gaya ni 4H, daily at saka weekly. Okay? So pag nagbumasag po siya dito, dito na tayo dito na tayo mag-aabang ng excuse me. Dito na tayo mag-aabang ng market structure. Okay? Pag nag-breakout po siya dito sa itaas or sa ibaba, maghihintay po tayo ng market structure above or below. Ngayon, ang tanong ko naman po sa inyo, bakit po importante
na magkaroon tayo ng market structure above or below ng ating 715. Okay? By the way po, yung 715 po natin, kinuha natin dyan ay high and low. High and low po yan. Ng 15, na isang buong candlestick. Parang weekly candlestick kanina, high and low kinuha natin. Okay? So, 715 high and low. Okay? 715 minute candle, high and low. Okay? So, ang tanong ko po, bakit importante na magkaroon muna ng market structure above or below ng 715 box natin? Kung kayo po tatanungin, bakit po importante yun? Type nyo lang mga bossing, huwag kayong mahiya mga bossing. Okay, talakayan tayo para matuto tayo mga bossing. Okay? O, pasimplihin natin yung tanong mga bossing. Okay po? Ano po yung nire-represent ng market structure sa market? Para saan po ang market structure? Ano pong gamit niya? Ayun, para sa bias. Ano pa? Ano po yung mas ayun? Direksyon. Okay po? Ang market structure, okay, yan ang nagsasabi sa atin kung ano yung trend or kung ang market ba, continuous ba yung trend niya or i-reverse niya. Okay? So, siya yung direksyon. Pag wala pang market structure, wala pa tayong direksyon. Paano mo masabi na continuous trend yan? Wala pa nga direction. Paano mo masabi na reversal na, wala pa nga direction? At dalawa lang naman ang direction natin eh. Ano po yung two direction natin? Pwede po pakitype. Dalawa lang naman yun eh. Ano po yung dalawang direction natin sa market? Pag market structure ang pinag-usapan, ano po yung dalawang term na ginagamit natin? Bullish, bearish. Ano po? Market structure po. Ano yung dalawang name ng market structure na inaabangan natin sa market? Trend, downtrend. Okay? Ano pa po? Market structure po. I mean, market structure po. Okay? Okay? So, ito yung tsura para magkaroon kayo ng idea. Ano po tawag dito? Lower high, lower low high. Break of structure. Boss. Yon. Okay? Yan. Yan, yun, BOS. Okay po? Pag nagkaroon ng break of structure or BOS, alam mo na, itong higher high na ito, itong lower high na ito, dahil nagkaroon ng break of structure, possible downtrend na tayo. Kasi syempre may higher high, may lower high, tapos may break of structure ka, so may lower low ka na. Tama? May lower low, may lower high, may lower low ka na. Plus break of structure. Pagka ganyan, alam mo, possible downtrend na tayo. 'Di ba? Alam mo na agad, uy, continuous downtrend to kasi gumagawa siya ng lower high and lower low plus break of structure. Okay? So, may direction na. Ngayon, kung galing ka namang downtrend tapos ganito nangyari, yan guys, anong tawag po natin dito? Structure sheet. Yun, Change. market structure shift. O may isa pa pong tawag dyan, yung mas common po sa karamihan. Ano pa po yung isang termino dyan, boss? Yun, choke. Okay? Market structure shift o kaya choke, isa lang po yan. Okay po? So, kanina, nagkaroon tayo ng BOS dito. Okay? Binasag niya yung BOS, tinuntungan niya pa nga tapos binasag niya itong high na ito. Meron na tayong change of character o market structure. Pagka ganyan, ano naman po tawag dyan sa mas simpleng termino po? Pwede po niya pong pasimplehin para sa kapakanan newbie natin. Ano po mas simpleng termino para sa Reversal. chok? Yun, reversal. Okay?
So, pag BOS, continuous trend tayo. Pag nag-choke siya or reversal, isabihin, bagong trend naman yung ginagawa ni market. Nagre-reverse na siya eh. So, nagkikreate siya ng bagong trend. So, yan po, yung choke na yan, yung boss na yan yung malinaw, maliwanag na direksyon ng market. Now, kahit mag-breakout po yan dito sa itaas ng 715, kahit mag-breakout po yan sa ibaba ng 715, kung wala naman pong market structure, wala po yung silbi yung breakout na yan. Peke yan. Ayun sasabi sa TikTok, hindi gumagana yan. Lahat ba ng breakout niyan, sigurado kang lipad, sigurado kang angat, baba. Siyempre, we are waiting for the break of structure, okay? So, pag nakakita tayo ng chok, nakita tayo ng boss, in simple terminology, pag nakita tayo ng continuous pattern or reversal pattern, saka natin to vina-valid, no? Itong ano nito, itong breakout natin. Ngayon, ang tanong, nagkaroon ng choke, nagkaroon ng boss. Ito po yung ano ko sa inyo, tanong ko sa inyo, lahat po ba ng boss, lahat po ba ng choke valid? Pwede po pakisagot? Yun, may nagsagot po, hindi. Guys, based sa inyong experience, bakit po hindi sabihin na choke, hindi sabihin na boss ay valid? Bakit po? Ano po Uh, sa ano nyo? Manipulation, coach. Yun. May, may manipulation kasi sa market eh. Right na, oy, okay, gumawa tayo ng lower low o gumawa tayo ng higher high. Magsisibay yan, magsisell yan, mga yan. So, may naiipit, guys. Kasi, alam nila pa may boss, magbabay yan, magsisell yan, mga yan. Pag alam nila may choke, magka-counter trend yan, mga yan, for sure. So, ano po yung kailangan nating confluence bago natin i-honor yung boss? O kaya yun, Chok? Ano yung confluence natin? Bago natin i-honor yan. OB po, Ba- FBG. Yun! Fair value gap. Okay po? Yan. Kailangan natin mga bossing ng yung chok mo may fair value gap. Followed by fair value gap. Okay? For example, ito boss. Yung BOS na ito boss, nagpagano siya ng BOS pero wala naman siyang fair value gap. Nag-BOS siya pero wala siyang fair value gap. Giata yan gid. Pag reverse yan, nakakita ka, nagkaroon ng change of character, hindi ka pa nag-stop loss sa sell mo dito, nagkaroon siya ng fair value gap dito, alam mo na mangyayari sa iyo dyan. Okay? Now, gusto ko lang maging maliwanag sa inyo guys, ano po yung importansya ng fair value gap at ano po yung kahulugan niya. Okay po, sa mga experienced trader natin mga boss, para sa kapakanan po ng ating mga newbie, ano po ba yung nire-represent ng fair value gap? Okay lang po, kahit i-type nyo lang po ng simple, yung maunawaan namin ng na mabilis. Yun, volume. Okay po, nakuha niya yung pinaka-keyword, volume. Okay? Pag wala pong fair value gap, yung choke mo, wala pong volume yan. Walang magtutulak dyan kasi yung volume, yung nagtutulak sa market para yan ay bumaba, para yan ay umakyat. So, kagaya nito sa example natin, yung boss, hindi ko nilagyan ng fair value gap. Wala siyang fair value gap. So, anong ginawa niya? Gumawa siya ng choke. Alright? Pag gawa niya ng choke, gumawa siya ng fair value gap. So, yung fair value gap na yung bossing ay volume. Now, sabi ni Sir JR, strong market going up or going down. Now, lagyan pa natin ng more confirmation. Paano po natin malaman na yung fair value gap natin ay strong fair value gap or strong volume? Kasi
may volume kasi na tinatawag at saka may strong volume. Okay? Yung volume na yun, enough naman na yun para sabihin natin is umangat yung market, bumagsak yung market. Pero ano yung masabi natin na, oy, ito yung setup na yun na strong bull to, strong bearish. What kind of fair value gap ang strong talaga kapag ka nag-exist tong ganitong fair value gap strong to? Any Momentum. idea? Momentum, coach. Ano ba yan, sir? Indicator? Hindi. Momentum candles. Sign siya na may strong volume siya. Pwedeng strong buy, strong sell, ganun. Sa momentum kasi coach, dun nabubuo yung yung fair value gap. Kasi nagki-create siya ng at least 3 candlestick na ano, mataas ang volume. Tapos paano ko ba ipapaliwanag? Di ba ako magaling sa paano magpaliwanag eh. Sige lang, boss. Take your time. Um, Later ko na napapaliwanag, coach. Sige, sige. So, bigyan ko kayo ng mas simpleng paraan na may nag-type liquidity void. Sino yon? Jaime Bilog. Okay? Mga bossing, masasabi ninyo na may malakas ang volume niyan. Two things. Una, liquidity void. Dalawang fair value gap magkasunod or tatlo pa nga. Tatlo. Dalawa o tatlong magkasunod na fair value gap, diyan malaman ninyo agad na malakas yung volume. Okay? So, pag nakita ninyo yung breakout, di lang siya gumawa ng structure kagaya nito, gumawa din siya ng multiple fair value gap. Guys, diyan pa lang, malaman ninyo agad. Strong yung bullish momentum at kung babalik rin na to, hindi ko alam kung paano to balik rin guys. Kayo na lang magbaliktad. Okay? Alam niyo na agad na strong bearish momentum. Okay? Meron tayong volume na strong momentum. Okay? Dalawang fair value gap magkasunod, strong buy yan. Strong sell yan. As much as my chalk or my boss. May structure siya. After na structure, breakout, nagkaroon ng multiple fair value gap. Okay? Malakas yung volume. Now, except of that, kung familiar po kayo sa balance price range. Sino po familiar dito sa balance price range, guys? Meron po ba? Balance price range? Meron po ba? Meron po ba pwede makipag-participate? Sino po dito familiar sa balance price range? Okay, or in simple terminology, inverted fair value gap. Sino po ang familiar sa inverted fair value gap or balance price range? Yon, si Sir Christian. For example, guys, dito sa kabila, meron siyang bearish fair value gap. Itong na-chok natin. Mayroon siyang, for example, bearish fair value gap dito. Yan. Then, after niyang ma-break yan, no, namitigit siya whole, nagkaroon tayo, for example, dito ng bullish fair value gap. Namitigate yung bearish fair value gap at nagkaroon ng bullish fair value gap. IFBG po yan. So, inverted fair value gap or balance price range plus chalk or BOS, it's a strong indication na mayroon tayong strong volume. Okay po? Ito yan. Papakita ko sa inyo yung yung sample. Nasaan na ba tayo? Hmm, maganda to sa 4 hours eh. Tingnan ko lang po. Maghanap po ka ng sample sa 4 hours sa IFBG. Or yun. Sabi na, meron na ako sa 4 hours eh. Maganda kasi to sa guys sa 4 hours kasi pag nakita mo to sa 4 hours talagang talagang peka maluoy eh. Eto guys, kita po ba? Bullish fair value gap. Ito ng green. Tapos, na-break siya, na-mitigate siya buo. Na-mitigate siya buo ng
red candlestick na ito. Then gumawa yung red candlestick ng bully ng bearish fair value gap. So yung area na ito guys is naging IFBG na po siya. IFBG. Or balance price range. Yung area na yan guys is strong momentum na po yan. Kita nyo? Meron tayong dito. Choke. Yan. Natin to. Alright? Blue. Yan. May choke na tayo. Yan. So, balance price range plus choke. Waiting ka na lang na marites yan guys eh. Pag narites yan dyan, okay, i-retest yan dyan, alam mo may movement yan. May reaction yan. Kagaya niyan guys. Ito yung stop loss natin ha. IFPG ha. Kita nyo guys, nag-react oh. 'Di ba? Nag-react siya. Laki ng binaba niya. 'Di ba? And most of the time guys, yung reaction na yan is bababain niya yung 50% ng inakyat niya. 'Di ba yan? Umakyat, 'di ba? Pabalik doon sa choke. 50%. Most of the time, na 90%, tapi pwede ko 90% ng inakyat niya. Kita nyo? Kaboom! Aray ko, nanghuhula lang ata tayo. 50% ng inakyat niya, papuntang choke. Babalikan niya yun, 50%. Copy guys, copy. So sa pool, di ba? So ganyan siya, yan yung natin, yung kumbaga confluence natin. Strong yan kapag nagkaroon tayo ng not only structure, but also a strong volume. Okay? Strong kind of fair value gap. Di lang siya basta fair value gap na solo fair value gap. Kundi siya liquidity void, ibig sabihin, ito pakita ko rin po sa inyo yung liquidity void. One, two, walang putol guys ha. Magkasunod talaga na liquid na na fair value gap ha. Ito dalawa. Okay? Sa dalawa na ito guys, sa dalawang fair value gap na ito guys, liquidity void na tawag dyan. Pero kung pumangatlo pa siya guys, liquidity void pa rin ang tawag syempre. Itong dalawa lang, minimum dalawa lang is liquidity void na. Ito, sometimes kasi tatlo, okay? So, dyan pa lang guys, alam mo na agad na strong yung fair value gap mo, strong yung momentum mo. Sinusuportahan nito na itong choke mo dito ay possible igalang ni market. Possible irespeto siya ni market kasi yung choke mo have liquidity void or inverted fair value gap. So, na-emphasize na po ba natin, nabigyan din na po ba natin yung kalagahan ng choke or BOS with fair value gap, pero hindi lang siya basta fair value gap. Ang fair value gap niya, kung hindi liquidity void, inverted fair value gap. Nabigyan din na po ba natin guys? Nabigyan din na po ba natin? Okay. So we have a high probability setup. High probability setup. Diyan pa lang, directional po yan ha. Kayo na bahala kung i-entry ninyo. Pero ang inaano lang natin dyan guys, pag nakita nyo yung ganyang confluence, dito po sa M15, kung makita ninyo o makuha nyo yung ganyang confluence sa M15, you know agad na, oy guys, strong buy ito. Pag nag-break siya sa itaas, strong buy, may ganitong structure. Dito sa ibaba, nag-breakout, strong sell, may ganitong structure. We have BOS, we have chalk with fair value gap. At hindi lang siya basta fair value gap, kundi siya inverted fair value gap, liquidity void, or multiple fair value gap sa ibang salita. Okay? Strong sell, strong buy, strong direction siya. Hindi lang siya basta bias, kundi strong bias narrative. Maliwanag na po ba yon guys? Maliwanag na po ba? Okay?
Pwede po ba ako makahingi ng 10 yes? Kung maliwanag na. Okay, 715 structure. Okay, maraming salamat dun sa sa mga nag-yes. Okay? So, hanap tayo ng ganun, guys. Hanap tayo ng Simulan natin dito sa November. Since November ngayon, right? Okay? Monday. Hanap tayo ng Monday, guys. Hanap tayo ng Monday. Monday, 7 a.m. 7:15 pala, sorry. 7:50. Saan yung 7:15 na ito? Ito, 7:15. Para makita natin actual, guys. Makita natin actual. 7:15, kuhain yung high and low. Nakita mo sa orasan mo. Uy, 7:13 na. Okay, ibig sabihin close na si 7:15 candlestick o i-mark ko na. High and low ni 7:15. Okay? Kuhain natin yung high and low ni 7:15. Now, pagkakuha natin ng high and low ni 7:15, ang kailangan natin, pwede po pakitype. Pag nakuha natin yung 7:15, ano po yung kailangan natin makita sa market? Gusto natin makita sa market? Pwede po pakitype. Ano po kaya gusto natin makita sa market? Direction. So, kailangan natin ng BOS or non-chalk. BOS or non-chalk. So, yung BOS natin, boss, pwede natin kuhain ng M5 ba? Kasi minsan delay si M15 eh. Kuhain natin ng M5 or M3. Basta't market structure, guys. Gusto lang natin makita market structure. BOS or chalk. Okay? So, dito guys, makita natin dito sa M15, meron tayong isa. Gutom ako pambihira. Ang lapit na tayo matapos. 7:15. Yan, isa. Dalawang fair value gap. Ano po ulit tawag natin sa dalawang fair value gap, guys? Pwede po paka-remind yung calls nyo. Ano ulit tawag dyan? Sa dalawang fair value gap, magkasunod? Liquidity void. Yun, liquidity void. Tapos dito guys, kung titingnan natin mabuti guys, kung tatanggalin ko tong drawing natin na to, ano ba to? Ba't parang highlights mo masyado? Yan. Kung titingnan natin dito guys, meron tayong BUS dito. Kita nyo po? Sa M5 to, BUS to for sure. Or M3. Yan. So may liquidity void tayo plus BUS. So maliwanag na guys kung ano trend natin ng araw na yan. Maliwanag na yan. Then yung BUS na yan guys, wait lang naman natin na yan, na ma-retest. Okay? Wait natin na ma-retest yung BUS. Long, yung BUS na yan. Tapos, stop loss natin. Ano po susunod? Kapag may fair value gap, ano po kabuntot ng fair value gap? May nakalimutan akong isang confluence, sorry. Ano po yung kabuntutan ng fair value gap? Kailangan, kasi yung pag may fair value gap, dapat meron Order dito. block. Yun. Order block. Hindi pwedeng may liquidity void ka, may inverted fair value gap ka, walang order block, di pwede yun. Yung order block natin, kukuhain natin sa M3 or M5 kasi doon mas mabilis lumalabas. Pero yung fair value gap natin guys is required siya na yung fair value gap ay makita natin sa M15 kahit isa lang. Isa sa M15 pero multiple sa lower time frame. Okay? Isa sa M15 pero multiple fair value gap sa lower time frame. Pero yung fair value gap na maliwanag dapat sa M15 din makita. Okay? So, entry tayo sa may BOS, may fair value gap, okay? Stop loss tayo sa may order block. Okay? Sa may low, kumbaga, dito sa may low ng M15. Kung within this range, may order block sa below sa lagpas order block dito sa may low ka mag-stop loss. Kukuha lang tayo ng 1:2 guys. Kuha lang tayo ng 1:2 risk to reward ratio. Okay? Yan na yun. Yan ang setup natin dyan.
But even though may setup tayo dito kay M15, the whole Asian session we are bullish. The whole Asian session we are bullish. Okay? Maliwanag ito guys, wala kayo ditong misconception. Maliwanag po ba? Pwede po ako pa-type ng yes at saka no kung para alam ko, type yes kayo sa mga ilan ba tayo dito? 22. Type yes kayo guys kung maliwanag na sa inyo. Okay? Monday to Friday na po yun sir or pwede balikan. Etong Monday na ito, yan, valid to hanggang Friday. Itong Monday nito. Basta't Monday Monday 7:15. Pero yung Monday ng, yung 7:15 ng Tuesday, valid yan ng Wednesday. Hanggang Wednesday 7:15. Yung 7:15 ni Wednesday, valid hanggang 7:15 ni Thursday. 7:15 ni Thursday, valid hanggang Friday 7:15. Okay? Yung Monday lang yung unique. Kasi Monday yan eh. It determines the whole week. Yes po. Tama po yan. 7:15, wait for the breakout, wait for the BOS. Okay? Pero yung BOS mo boss, may nakalimutan ka dyan BOS with fair value gap And yung fair value gap mo, kung hindi inverted fair value gap yan, liquidity void. Ibig sabihin 2 consecutive fair value gap. Then, walang kwenta yung BOS, yung fair value gap na yan, kahit inverted pa yan, kahit liquidity void pa yan, kapag walang OB. Kasi yung OB na yan, guys, yan yung supply and demand. Yung OB na yan yung positions where institutions place their orders. So napakalaga ng order block. Pag walang order block, which means yung mga institutions, wala silang position dyan. And guys, tandaan natin ang institutions ang nagpapagalaw sa market. Kapag walang OB, huwag ka magtaka kung may stop loss ka dyan. Kasi, di mo naman kasabayan yung mga nagpapagalaw sa market eh. We will wait for the OB. Ibig sabihin, may positions na yung smart money. Sasabay lang tayo sa kanila, aangkas lang tayo sa kanila. Hindi natin sila pwede pangunahan. Okay? So that's why, below their positions tayo nag-ESL. Below their positions tayo nag-ESL. Hindi dun sa mismong block nila. Right? So, may position ka dyan, kaya makuha yan ngayong araw, kaya bukas, okay? Kaya makuha yan ngayong araw, yung Monday setup na yan, or tomorrow, basta within this week, itong Monday setup natin na to, within this week to. Okay? Kung makuha siya ngayong araw na yan, Monday or Tuesday or Wednesday, yan. Valid yung setup na yan. Pero, yung ganitong setup is valid lang 24 oras kay Wednesday, kay Tuesday, kay Thursday, and kay Friday. 24 oras lang po yun. Okay? Pero itong setup natin kay Monday, basta't mabalikan siya noong one time. Okay? Doesn't matter kung anong araw siya balikan. Okay? Maliwanag na po ba yan? Wala na tayong tanong diyan. Clear? Okay. Now guys, alam naman natin guys kapag dating ng London, pwedeng magbago yung trend eh. Okay, napansin niyo po ba yun guys? Na pagdating ng London, possible, yung trend na ginawa ni Asian, pwedeng babuyin ni London. Sangayon po ba kayo doon? Yung profit at saka yung momentum mo ng Asian, possible babuyin ni London. Ano po ba kayo doon? Sang-ayon po ba kayo doon? Okay? Kasi sometimes guys, si London, hindi siya pumapabor kay Asian. Okay, manipulation si London, okay? Sometimes si Asian bullish, tapos si London naman biglang magbe-bearish. O bearish si Asian, tapos si London naman gagawin niya, lili pa rin niya. Okay? And guys, kung napapansin niyo po yun, pumapasok sa ang AMD sa London. Tama po yun. Yung AMD, yung CRT, okay.
Sa London kasi nagaganap yung geopolitical events. Napansin niyo po ba yon? Majority ng geopolitical events nangyari hindi po sa Asian, hindi sa New York, kundi sa London. Tama? So, kumbaga, kung may kay New York, high impact news, okay? Meron tayong fundamental high impact news, pero kay London, siya yan naman yung rumor o yung geopolitical event. Sa kanya yun lagi nangyayari. Pansinin nyo, yung lumipad si gold ng 24.45, kung pamilyar po kayo sa price, kung nagtitrade na kayo ng gold ng 2,445, siguro nasabayan ninyo yung akyat ni market dahil nagpadala si Biden ng missile sa Russia. London yon, hindi ko makakalimutan yon. Okay? Impossible na iwanan yung trade ninyo kung counter kayo doon. Right? Kung counter kayo doon. So, majority ng nangyaring event na geopolitical like war, politics, ganyan, lahat yon nangyari ng London, hindi ng New York. Okay? So, napaka-importante ng second line natin. Napaka-importante ng second box natin, directional box. Hindi na natin ginawang theory kasi mamaya i-bash tayo eh. Feedbacks mga trader, best time daw mag-trade is Asian. Pangalawa lang ang US session. Okay. Yes, yes. Well, ang pinakamabait talaga na session is Asian. Okay? Ang pinakapasaway ay London. So, dito sa second line natin, guys, high and low ni 115. High and low ni 7, ni 11, ni 115. Okay, 115. Water please, medyo nadadry na yung ano ko. Lalamunan ko. Water please. I need water. So, high and low, guys, 115. Okay? 115. Ito, guys, 24 oras ang neto ha, ang expiration neto ha. Valid to hanggang the next day. The next day. Valid to the next day. Ito yung kahit Monday na expired to ng Tuesday. Yung lang talaga, 7:15 lang talaga yung 7:15 lang talaga yung Monday to Friday. So 115 guys, 115. Same formula. Same formula guys. We have BOS or chalk. Okay guys? BOS or chalk, does it matter? Same formula po yan. We have inverted fair value gap or liquidity void. Meron tayo dito, isa and dalawa. Ayan. Okay? Yan. Tapos order block, kailangan natin yon. BOS or chalk with strong fair value gap like IFVG or liquidity void. Then, after that, kahit mag-retest yan or hindi mag-retest yan, guys, alam mo na agad, strong bullish siya sa London. Yan. We're focusing sa trend. Okay? So, strong bullish siya sa London. Okay, tanggalin ko na nga ito. Kainis to ah. So, sa Asian guys, ang breakout niya, sa itaas. Sa London, sa itaas din siya nag-breakout. So, alam mo na agad, we have a strong bull. Okay? We avoid selling dyan, guys. We avoid selling. We focus on bullish or long position. Kasi si Asian, bullish yung breakout. Si London, bullish yung breakout. Right? So, we focus on buying or long position. Okay? We have chalk, we have BOS, we have fair value gap like IFBG or liquidity void. We have
order block, which means the institution is present. So, kahit mag-retest man yan para makapag-entry sana tayo dito kay London, yan, itong chok sana na ito, ay ang boss na yan, dyan tayo mag-entry. Ang stop loss natin dito sa may order block dito sa ibaba, yan yung stop loss natin or dito siguro, ayan, ito yung order block, yan. And 1:2 risk to reward ratio. Yan, kaso nga lang wala tayong retest, so wala tayong entry diyan. But even though wala tayong entry diyan, in short time frame, in lower time frame like M30, M1, M5, meron tayong long position. Okay? Kasi si M15 bullish siya eh. We're focusing on buying. Strong bulls tayo. Nakikita niyo po ba guys yung advantage? Type yes po kayo guys kung nakikita niyo yung advantage. Okay? Ayun. So, guys, paano naman kaya pagka ganito yung nangyari? Pag ganito naman po yung nangyari. Kapag yung breakout niya po guys dito nangyari, yan. Paano kaya yan guys kapag ganito yung nangyari? Pag ganyan yung nangyari guys, yan, ganyang structure guys. Ano kaya nga natin diyan guys? Okay? Sa M5, ang structure natin, choke. M5 or M30, nakita natin ang structure choke. Tapos sa M15, nagkaroon na siya ng fair value gap sa ilalim. Ulitin ko ang choke or yung change of character sa M5, M3 na form na. Tapos may fair value gap na siya sa M15. Okay? Ano kaya yan guys? Yun, ranging na siya guys. Ay sabihin, alam niyo na nalolokohin na tayo ni London. Pahihirapan na tayo ni London. Alam mo lang agad yun. May BOS or choke. Okay. Sa M5 or M3, may liquidity void o kaya naman may inverted fair value gap siya sa M3 or M5. Okay? And yung M15 natin, may fair value gap na rin siya sa M15. Guys, alam mo na agad, may ranging tayo. Alright? Alam mo na agad, may ranging tayo. So pag ganun guys, ganito yan 715 is our support and 115 is our resistance. Okay po? So paano gagawin natin ito guys? Gagawin natin strategic. Okay po? Gagawin natin siyang strategic Kuha tayo ng Fibo. Kuhain natin yung low ni Asian. Kuhain natin yung high ni London. Ayan. Low ni Asian, high ni London. O guys, anong gagawin natin dito? Anong kukuhain natin? Type nyo nga. Alam ko may nagiging hint na kayo dyan. Ginawa natin to kay weekly candle kanina. Ngayon, sigurado ko may gets nyo kung ano gagawin natin dyan. Ano kukuhain natin guys? Yun, 50%. Focus tayo sa equilibrium. Kasi ranging guys Ranging. So, akyat baba yung market. Okay? So, sa ranging period, sabi nga sila ba yun? May nag-type dito kanina. Ayun, ni Ma'am Jenny, pagdating ng London, AMD na tayo. Accumulation, manipulation, distribution, /CRT. Okay? So, para magawa natin yon guys, we need 50%. Kailangan natin kuhain yung 50% ng high and low ng Asian at ni London. Then, pag nakuha natin yan guys, ano yung tawag natin dito guys? Dito sa area na to. Ano to guys? Anong tawag natin dito kay 715? Si 715, ano siya? Start with letter D? Discount. Yun, discount. Ito naman, sa taas, anong tawag natin dito? Premium. Yun, premium zone. So mula dyan guys, sa babalik tayo guys ng RSI
Ha, babalik tayo ng RSI guys. Ito yung base natin. Ito yung base. Alright? Diyan siya maglalaro guys sa may 50% na yan. Pansinin nyo, babalik-balikan yan. Pag nag-ranging yung market, babalik-balikan yung 50%. Ayan sabi sa inyo sila Sir Cyril, sila Sir Wayne, sila Sir Errol, Zap. Magagaling sila sa ano sa ranging market Yan, yung 50% na yan, pwede tayo mag-scalp yan Kasi babalik-balikan yan. Alam mo, nagkaroon ng structure dito sa ilalim. Excuse me. Nagkaroon sa M1. Nagkaroon structure na ganyan. Saan pupunta yan guys? Saan pupunta yan guys? Sa ano? Sa M1. Dahil nakakita ka lang ganyan. Saan pupunta? Ano yung babalikan niya? Type niyo po guys. Ano pupunta niya? Anong babalikan niya? Yan. Anong percent po yung babalikan niya guys? Type niyo na lang. Sa M1, nagkaroon ng ganyang ng ganito ng structure na ganito. Mini structure tawag ko dyan Oh. Sa ano, yan. Sa taas, ganito yung nakita natin structure. Type nyo po guys, so pwede nyo magsalita kayo. Alright? Saan siya babalik guys? Ano tawag natin dito? 50%. Yun, 50%. Guys, samantalain nyo boss, balagbagin nyo sa gold. Maloko Balagbagin nyo. As much as sa M1 or M3, nakakita kayo ng ganitong structure. Okay, may ganyan na siya, BOS or choke. Balik-balikan nyo to sir. Guys, yung equilibrium, babalik-balikan niya yan. Kung gusto nyo i-backtest ninyo guys, every London session, kuhain nyo yung high yung high and low ni London and ni Asian. Kuhain nyo yung equilibrium. Punta kayo ng M3 or ng M1 or M5 kung medyo malaki yung range. M5. Okay, hanap kayo ng structure like BOS, Nanchok. Tingnan nyo yung equilibrium o yung 50%. Makailang ulit binalikan. Sometimes isa, sometimes dalawa, sometimes tatlo pa nga May scalp nyo yan. Okay? May scalp natin yan. Now, mayroon pang major dyan. Yung ginawa natin, yung discount, para alam niyo kung hanggang saan yung boundary. From discount to equilibrium. Ito guys, strategy natin to way back 2024 pa ha. December 2020, November pala. November 2024. Aray ko, hindi yan, dito. From premium to discount. Ito yung sabi ko dati na up Fibo after Fibo. Sa loob ng Fibo may Fibonacci. So yan. Kinuha natin yung 50% ng premium in discount, then yung distance ng discount to premium, yan, mayroon tayong line 50%. Dito naman yan. Resistance. Resistance nga ni. Okay. So dito guys, sa area na ito, maghahanap tayo dito ng order block. Itong area na to, order block or market structure. Pag sa area na to, may market structure, may order block sa range na ito, okay, we have a reason to sell dito. Basta sa area na yan, 50%, 45% to 65%. Yung area na yan, yung range na yan. Basta't may market structure, may order block, may fair value gap, there is a reason to sell at ang target natin equilibrium. Okay po? Now, here, sa ibaba, this is a discount zone. From the word itself, discount, we're focusing on buying kasi nga discount nga Kumbaga, sa mall, naka-Black Friday sale siya. Dito sa area naman ito, 45% to 65%, we're focusing on buying. Okay? As much as may market structure dito, may fair value gap, may order block, this range, 45 to 65%, we have a reason to buy. We have a reason to buy. Yan, ang target natin is equilibrium. Copy? Pero pwede tayo sumagad dito guys yung TP natin we have pwede tayong dito, yung allowance na to, pwede natin isagad dito sa may 45% at 45% dito. Okay po? Now, ang boundary lang natin dyan, pagdating ng 45 dito sa taas,
At pagdating ng 45 dito sa ibaba, yan ang boundary natin. Kasi yan ay part na ng premium zone, part na ng discount zone. Maliwanag po ba? Maliwanag. Klaro po. Sige, type yes po kayo. Gusto ko makita ng 10 yes. Para sure ako na talagang maliwanag na po sa inyo. By the way guys, this lesson is recorded and nakikita ko kayo dito. Nakikita ko kayo dito guys kung sino-sino kayo dito. And yung mga sumama lamang po yung bibigyan ko. Kasi guys, as you see, nadidrain ako. Yung lalamunan ko, yung isip ko, nadidrain. Kasi mukha lang madali itong ginagawa ko. But I prepared before ko to nilatag sa inyo. I prepared bago ko to nilatag sa inyo. Hindi ito yung tipong umupo lang ako dito, nag-open ng Zoom, nagbigay ng link sa inyo, nagturo. Hindi po. Hindi ganun ang sistema niyan. Okay? Actually, I'm a semi-perfectionist. Semi lang. Hindi naman totally perfectionist. But I'm semi-perfectionist. Makikita nyo naman yan. May nagtanong sa akin na nakaraang linggo. Sabi, Coach, kung talagang profitable ka na, bakit ka pa nagba-backtest? Yan ang tanong niya sa akin. Coach, kung talagang profitable ka, bakit ka nagba-backtest? Okay? Ang sagot ko, hindi ako nagba-backtest para sa kapakanan ko. Nagba-backtest ako para sa kapakanan ninyo. As a mentor, I want to make sure na yung itinuturo ko sa inyo ay gumagana, gagana, at mananatiling gumagana. Ulitin ko I'll make sure na itinuturo ko sa inyo gumagana, gagana, at mananatiling gumagana. That's the reason why I preferred a lot. Okay? Yon. So, that's the reason. Kaya ang ibibigyan ko lang nito is that yung mga nag-join, okay, para di matapon at di ma-devalue yung effort ko as mentor, as a trader. Kasi madidevalue tayo guys kapag binigyan ko ng record yung isang tao na isusubo ko na nga lang tapos hindi pa siya a-attend. Alam mo yon, isusubo ko na lang tapos di pa a-attend. Para sa akin kabastusan yon, para sa akin sa part ko. Okay? Now, tama ng drama. Way back to tayo sa lesson natin. Last natin, alam ko familiar kayo dito. 9:30 ng gabi. Okay, 9:30 ng gabi. Alam niyo na po 'yan, guys. For sure, alam niyo na 'yan. 9:30 ng gabi, ano 'yan? Nagma-mark tayo diyan. Ito yung last natin. Last natin, guys. 9:30 ng gabi. By the way, guys, yung 9:30 natin, guys, ay ano po siya, compounding. When I say compounding, um, yung 9:30 ng Monday, 9:30 ng Tuesday, 9:30 ng Wednesday, ay valid po siya. Valid po siya. Till matapos ang linggo, lahat ng araw ng 9:30 ay valid po ng isang buong linggo. Ginagamit po natin siyang bilang baitang. Ginagamit po natin siyang baitang to identify if the market today is probably ranging or market today is uptrending or downtrending. So para di po kayo malito, ganito. For example guys, ito yung Monday na Monday 9:30. Ito naman yung Tuesday 9:30. Now, ang market structure natin is nangyari to. Ganito, market structure natin. M15 to guys M15 pwedeng market structure, pwedeng M3, pwedeng M5 po. Basta dalawang FBG or IFBG. Yun yung ginagalang kong fair value gap, okay? Tapos, pag nagkaroon siya ng fair value gap sa M5 or M30, dapat sa M15 din meron. Alright? So, yan. Monday, Tuesday, nasa ibaba yung market structure.
strong bearish tayo guys. We're focusing on strong bearish. Directional yung 930 natin. Okay? Now, for example, si Wednesday guys, dito, pumasok siya dito sa loob. Dito siya ng market structure. Baba ko lang to guys. Medyo masyadong malapit. Diyan siya ng market structure. Alam natin ng araw na yon possible ranging tayo. May idea na agad tayo na the next day, mula to 9:30 na ito mula 9:30 hanggang kinabukasan ng 9:30 ay ranging tayo. Ito yung ranging ng Tuesday, ito yung ranging ng Wednesday. Then nagkaroon siya ng ganitong market structure. Alam natin na agad guys na meron tayong ranging the next day. Yung 9:30 na yon hanggang kinabukasan yan ng 9:30. Possible ranging tayo. Advance ka na agad. The same time, guys, ito, pag sa taas, strong bullish. Strong bullish. This is the Monday, this is the Tuesday. Okay? Then, ang market structure natin sa M5 or M3, ganito. And we have fair value gap sa M15. Alam natin agad, strong bullish tayo. So, yung 9:30 guys is nagiging baitang. Na bibigyan tayo agad ng idea, uy, ano tayo? Ranging tayo. So, pag ranging, alam nyo na gagawin sa ano, guys ha? Alam nyo na po gagawin ha? Okay po? Okay. Alam nyo na po gagawin. Yung dalawang 9:30, kuhain nyo yung high and low ng dalawang 9:30. Same thing lang po yan. Dalawang 9:30. Parang ganito po guys, para di na kayo malito. Dalawang 9:30 guys. Ganyan. Yan. Kuhain nyo lang yan. Ganyan lang. Oh. Alam nyo na po gagawin sa susunod niyan. Alam kong gets nyo na yan. Since alam natin magre-ranging pala ngayon So yan, ganyan lang natin diyan. Ganyan lang natin ma-mark out. Kuhain nyo yung 50%, yung nasa taas na 9:30, yan yung premium. Nasa ibabang 9:30, yan yung discount. Tapos, sa discount zone, meron dyan 50 at saka 61%. Kung saan nag-ano tayo dyan ng makabuo ng market structure para target yung kalahati, yung 50%. Sa itaas, may 50%, 65% dyan, kung saan yung range na yon, magkaroon ng market structure doon, para magkaroon tayo ng reason to sell at target yung 50%, yung equilibrium. So, nasa-saturate natin even ang market ay trending or market ay ranging. Nasa-saturate natin. Hindi tayo napapag-iwanan. Alright? At naiwasan natin gumamit ng trending strategy o trend following strategy sa market na ranging. At naiiwasan natin na gumamit tayo ng ranging strategy sa trending market. Kumbaga magka-counter trend ka, alam mo namang strong yung trend, okay? So dito guys, 9:30 PM. Okay guys, 9:30 PM. Yan guys. Nagkaroon tayo dito ng isa. Yan. 1 fair value gap and 2 fair value gap. Okay? Doon ang kailangan mo na lang dyan is market structure, so lower time frame and order block. Okay? And order block. Then, alam mo na agad guys. Alam mo na agad kung ano trend mo. 'Di ba? Alam mo na agad. Focus on selling ka dyan. Focus on selling ka. Okay? Pero dito guys, medyo dalawa lang yung ano niya, no? 12 pips lang yung 12 pips lang yung niya, yung binaba niya. Tapos nag-counter na siya, yan, no? Umayon siya dito guys, sa 7:15, 1:15, and 9:30. Umayon siya. So dito guys, let's say may entry tayo dito, na stop loss tayo. Well, guys, ako na magsasabi sa inyo guys, pag na stop loss tayo, wag naman kaya magtampo sa akin guys. Okay? Hindi ko naman kaya perfectin yan. May stop loss talaga yan guys. Okay? Kaya nga ako nagpapa-early partial Pag nararamdaman ko na parang may something sa market, nagpapa-partial ako na maaga.
Okay? Kasi I cannot perfect 'yan, no? Hindi kaya. High probability setup lang yung kaya nating ibigay sa inyo, pero yung perfect, di kaya yan, guys. Pass ako doon. Di ko kaya yan. Alright? Yan. Ilang fair value gap to? O yes po, turing nyo na lang tuition fee, pero wag nyo namang isisi sa akin, okay? Okay? High probability setup lang kaya natin ibigay, pero not a perfect setup, okay? So, dito guys, nag-breakout siya outside our 930. May tatlo tayong fair value gap. Tapos, mayroon na po siyang choke. Ito guys. So, dyan pa lang guys, nakita nyo, nirites yung BOS natin guys, oh. Nirites yung BOS. So, na-entryan natin yan. Na-stop loss tayo dito guys. Stop loss tayo. Pero guys, nakabawi naman tayo second entry. O, dito naman ako bumawi sa inyo. Stop loss natin dito sa order block na ito. Itong red, maliit na red candle. Engulfing, tapos maliit na red candle. So, yan? Order block yan. Na-retest yung ating breakup structure na may fair value gap. May liquidity void dyan kung ibabalik itong fair value gap na ito. Then, 1:2 risk to reward ratio. Dito guys, nakabawi ako sa inyo. Yan o, 1.2. Diba? O, nakabawi ako sa inyo dyan ha, o 1.2. So, yung stop loss mo dito guys, for sakali man na stop loss ka, ito yung natin dyan eh. Possible stop loss natin dyan eh. Magkano pa? Last red candle o green candle. 11 pips yung stop loss natin guys. Then ang TP natin dito is 24. 24. Stop loss tayo 11 pips na nalo tayo ng 24 pips. So bawi na yung stop loss plus profit. Okay? Yan. Ito yung setup natin na pang 1:2 pero may setup tayo na po pang 1.5 risk to reward ratio lang eh. Kasi based on my study, 1.5 lang siya pinaka-profitable. Pag 1:2, mababa win rate. Pero itong setup na ito, good siya for 1:2 risk to reward ratio. Okay guys? Gets na po ba? Paano gumagana yung 115, 715, 930? Gets na po ba guys? Gets na po ba yon? Maliwanag na po ba? Wala na kayong tanong doon? I have 3 minutes left. Okay? Type yes pa kayo. Bigyan niyo po ako ng 10 yes. Palagay ko, 15 na lang natira. Hindi na kinaya. Right? Yon. Ngayon guys, ito last na natin. Last. Pag-umanin ninyo, medyo mahaba ako magtalakay kasi dyan nyo malalaman guys na yung tutorial ninyo hindi po galing YouTube at pinaghandaan. Kasi guys, ang totoong effort, hindi mo kayang isiksik yan ng isang oras o 30 minutes lang. Di kaya yon. Makikita ninyo yung effort ng mentor ninyo. Dito basta-basta tutorial guys. Nagbabatay talaga ako based sa real-time data. So guys, just in case lang guys, yung breakout natin sa 7:15 at yung breakout natin sa 9:30 magkaiba. Halimbawa, dito nag-breakout sa ilalim. Counter siya dito sa breakout natin sa 7:15. Okay guys? Breakout kay 7:15 bullish. Breakout kay 9:30 bearish. Ibig sabihin, nag-breakout siya, market structure niya bearish. Okay? Guys, ito sir, guys, alam niyo na to. Yan. Ayan, alam niyo na yan guys, targetin niyo tong 50%. Everyday yan guys Pag nakita niyo guys na yung breakout kay 7:15 bullish, kay 9:30 is bearish, alam niyo na yan. Kuhain niyo yung 50%, yung low of the Asian and high of the NYSE, kuhain niyo yan, wala dyan sa 9:30 na yan, yung high ni 9:30, tapos yan, kuhain yung 50%, targetin niyo yan. Mag-scalp kayo dyan. Ranging yan guys. Walang kinalaman si London dyan guys
Wala nang kinalaman dyan. Tanggalin ko na tong London na to. Asian New York na lang yung nag-uusap dyan. Yan. Pibo ninyo, taas malataas baba, kuhain yung 50%, kuhain yung 65%. Pag nag-form siya sa 45%, 65% ng market structure para mag-sell ka pababa, para matarget yung 50%, go ahead. Same thing dito sa ibaba, yan, may 45% yan. Dito sa discount zone mo, may 65% yan dyan. In this range, yung area na to, yan, in this range, yung area na to, i-range ko na lang guys ha, kasi patapos na tayo. Yan, sa area na yan guys, pag nagkaroon dyan ng break of structure or change of character with fair value gap and order block, wait for the retest, targetin nyo yung 50%. Wait for the retest, targetin niyo yung 50%. Alam nyo kung saan siya magre-range. Ganyan nyo lang siya lalaroin guys. And, tandaan nyo mga boss, napakalinaw ng direction mo. Alam mo kung ranging. Kapag ranging strategy gamit mo. Alam mo pag strong buy. Alam mo pag strong sell. So trend continuation strategy ang gagamitin mo. Nababagay mo ngayon yung strategy na gamit mo based sa kung ano yung current status ng strategy mo. Anong na market. Ngayon, natutuhan natin, conclusion natin dahil alas 10 na, matapos na tayo. Ang conclusion natin, alam mo na agad, may idea ka na agad na ngayong linggo bullish yung market, ngayong linggo bearish yung market, ngayong linggo accumulated sa market. Ngayong araw bearish yung market, ngayong araw bullish yung market, ngayong araw ranging si market. Okay? Ngayong session, bullish trend, bearish trend si market, ngayong session ranging si market. Ang dali na. Weekly, daily, hourly, you can identify. Napaka basic na. Alright? Without any indicator na mag-Bollinger Band pa tayo, okay? Kung ano-ano indicator, hindi na. Ito lang, malinis na yung chart mo, simplified na siya. Okay? And guys, ito ipopromote ko lang sa inyo ha. Kapag strong buy, strong sell yung market, ibig sabihin hindi siya ranging, itong indicator na ito, elite, atas, aray ko, mali pa yung ano, elite, atas, wait lang ha, naputol. Yung ating elite atas strategy, guys. Yung ano natin, yung premium indicator natin, guys. Kuhain ko lang yung note ko ha. Buwisit talaga, natanggal pa. Atlas, yon, pangalan niya Atlas. Script, control. Okay. Control A, okay. Then, strategy test. Hindi yan. Bakit nilagay mo yan? Pinapangunahan mo ko. Okay. Yan. Add to chart. P6. Okay. Pag strong buy, strong sell siya guys. Itong ano na to, itong tool natin na ito sa M30 as of now guys may performance siya na 80 to 100%. 80 to 100% guys. 80 to 100% ang ano niya, ang win rate niya. 80 to 100% guys. Once na ano siya, trending yung market, this indicator, hindi siya indicator pala. This AI strategy dominate the gold market, Bitcoin market, Nasdaq, and US 30. Napaka grabe yung effect, yung ano niya, yung win rate niya and risk to reward ratio. Risk to reward ratio is 1.5 risk to reward ratio. Kapag strong buy yung market, strong sell yung market,
i-open mo itong Atlas Elite natin and you will make decent money. Okay? Last week, itong indicator na to, itong AI strategy na ito, okay, sa isang araw, nakakapagbigay siya ng 6 na signal. 6 na signal. Okay? So, ito na nakaraan, naka 5 entry siya. 4 wins, 1 loss. That's Friday. Pero nung Thursday, 100% yan. Okay? 6 wins straight. Walang talo yun. Thursday. I-open mo siya kapag strong buy, strong sell yung bias natin. Pero pag ranging, hindi ko siya ginagamit. Kasi ranging. We focus on a strategy that works on ranging strategy. So, ang palad, di ba, ng mga nanatili, ng 40 na natili, kasi nakita nila to. Nakita nila ito. Okay? So, about dito, guys, i-PM nyo na lang ako. Paano to i-access? Okay? Again, yung $100, guys, na-flip namin yon within 2 days. $100 STD. Okay? Within 2 days using this one. Okay? So, congratulations sa mga nanatili. And, guys, good evening sa inyong lahat. Maraming salamat, guys. Maraming salamat sa nag-join sa atin dito sa tutorial natin. Okay, napagod na ako. Pause na ako, guys. Galing din kasi ako sa event. Pero, guys, dahil mag-open tayo ng YouTube this coming Monday, itinuro ko sa inyo yung strategy kung saan makikilala yung community natin. Okay, itinuro ko sa inyo kung saan makikilala yung community natin. This is directional box and hopefully masamahan nyo ako sa journey natin sa YouTube. Then guys, alam nyo na, kung mayroon kayong okay, mag-request ako pang kape, guys. Okay na, bahala sa akin. PM nyo ako, guys. Kahit bigyan nyo lang ako ng pang kape, okay na yun, guys. Para lang sa effort natin. No, maraming salamat sa inyo. PM nyo na lang ako, guys, ha. PM nyo na lang ako pang kape ko. Okay? Hindi pa kasi ako pwede matulog, guys. Kailangan ko pa kailangan ko pa kasing tawag dito. Meron pa ako kailangang tawag dito, i-polish, kumbaga, para all goods na. So, kailangan ko ng kape. Maraming salamat, guys, and i-download ko itong na ito. Itong tutorial natin. Okay, sana to? Paano ba to? Wala ka. Sana, hindi ko na Stop recording.